Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Sa totoo lang ay wala na akong balak pang balikan ang masalimuot kong nakaraan. Sa tuwing naaalala ko kasi, yon ay hindi ko maiwasang mapaiyak para bang gusto ko nang mamatay. Pakiramdam ko kasi ay wala nang saysay pa kung mananatili pa ako sa mundong ito. Nawala na sa akin ang lahat, Papa Dudut. Kinuha ng walang kaabog-abog. Kinuha ang lahat ng mga mahalaga sa buhay ko. Kaya tuloy madalas akong napapaisip kung bakit sa dami ng pwedeng bigyan ng kamalasan ay ako pa ang maswerteng pinagkaitan. Kaya naman tuloy ay kinu-question ko ang may kapal. Kung pinanganak lang ba ako sa mundong ito para magdusa sa panghabang buhay. Dear Papa Dudut, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Cherry. 35 years old na sa ngayon at kasalukuyang nakatira dito sa Taytay, Rizal. Matagal na akong tagahanga at kamakailan ko lamang natuklasan ang iyong YouTube channel na Papa Dudut Stories, kaya agad akong nag-subscribe. Samantala, pilit kong binubura sa alaala ko ang mga malulungkot at masasakit na nangyari sa buhay ko. Kaya ikukwento ko na lamang sa programa ninyo ang ilang mga masasayang pangyayaring naganap sa buhay ko. At isa sa mga nagpasaya sa buhay ko noon ay si Rico. Nakilala ko siya sa mall na pinagtatrabahuhan ko noon. At masasabi kong nahuli niya agad ang aking atensyon kasama pati na rin ang puso ko. Aba, ang sipag mo ha. Ikaw na ang ulirang sales lady ng mall? Puri sa akin ang aking kaibigan at kapwa sales lady na si Olivia. Kasalukuyan akong nag-aayos ng mga damit sa pwesto ko. Well, talagang ganyan? Kailangan ko magsipag para maging regular employee, ang sabi ko naman. Baka naman nagpapa-impress ka lang kay Sir Rico. Intriga sa akin ang aking kaibigan. Natawa lamang ako sa sinabi niyang yon. Tumigil ka nga dyan, baka marinig ni Sir Rico yan. Nakakahiya, saway ko pa sa kanya. Pero hindi ko na yon sineryoso. Ano ka ba? Okay lang na marinig ni Sir Rico na crush mo siya. Insist niya sa akin. Ano ba, Olivia? Huwag kang iskandalosa. Bakla ang tawag ko kay Olivia dahil kababaing tao pero daig pa ang lalaki sa kaharutan. Nagtawanan lamang kami pagkatapos ko siyang sawayin. Pero umamin ka, Cherry, crush mo siya, hindi ba? Usisa pa niya sa akin. Sa puntong yon, dahil na rin sa kakulitan ng aking kaibigan ay napaamin na niya ako. Oo, crush ko si Rico. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa kanya? Mestizo, guwapo, matangkad, matangos ang ilong, maganda at may abs ang katawan. Pero magkaibigan lang kami ni Rico at saka ayaw kong masamain yung pagiging mabait niya sa akin, paliwanag ko. Talaga? Crush mo si Sir Rico? Kinikilig pero malakas ang pagkakasabi noon ni Olivia. Dinig tuloy ng ibang sales ladies malapit sa amin. Ano ba, Olivia? Huwag mo nang i-broadcast nationwide yung sikreto ko. Bulong ko sa kanya. Maganda nga yun, Cherry. At least, malaman niya, hindi ba? Pang-asar pa niya sa akin. Pero nakakahiya, Olivia. Baka intrigahin ako ng mga kapwa natin sales lady at sabihin, kumakabit ako kay Sir Rico para lamang maregular. Concern ko. At naintindihan naman yon ng aking kaibigan. Okay, fine. Sige, isasara ko na lang ang bibig ko. Samantala ay nagulat kaming dalawa nang makita naming palapit sa amin si Sir Rico. Kaya pareho kaming nag-behave ni Olivia at masaya namin siyang binati. Sir, bakit po pala kayo lumapit? Tanong ko sa kanya. Gusto ko lang makibalita sa iyo, Cherry. Ano? Marami ka na bang nabenta ngayon? Pwede bang makita yung listahan ng mga nabenta mo? Tanong pa niya sa akin. Agad ko namang ibinigay sa kanya ang kanyang hinihingi. Marami po akong nabenta ngayon. Pagmamalaki ko. Aba, oo nga no. Marami kang ang benta. Alam mo ba, Cherry, may posibilidad kang maging regular. Bale, ire-recommenda kita sa department manager para ma-regular ka. Natuwa naman ako sa magandang balitang hatid niya sa akin. Talaga po, sir? Masipag ka kasi at saka kailangan ng mall na ito ng mas maraming magagaling sa sales tulad mo. Alam mo ba?
Bihira lang akong magrekomenda ng mga temporary employees para maging regular at sa tingin ko naman mukhang hindi ako mapapahiya sa iyo. Papuri pa niya sa akin. Opo sir, hindi po talaga kayo mapapahiya sa akin. Confident kong sabi sa kanya. Kinalabit naman ako ni Olivia at binati niya ako agad ng congratulations. Nga pala, may kasabay ka bang uuwi? Maya-maya itanong sa akin ni Rico. Wala po sir. Magko-commute lang po ako. Sagot ko naman sa kanya. Sumabay ka na lang sa akin, Cherry. Ihatid kita hanggang sa bahay ninyo. Ano? Mungkahi pa niya sa akin na siya ko namang kinatuwa. Pero aaminin ko rin na nahiya rin ako kasi baka makaabala pa ako sa kanya. Naku sir, nakakahiya naman po sa inyo. Ngumiti naman siya sa akin. Huwag kang mahiya sa akin, Cherry. Ano? Sabay na tayong umuwi mamaya? Pangungumbinsi pa niya sa akin. At dahil sa mabait naman si Rico at alam kong safe ako sa kanya, kaya naman pumayag na rin po ako sa suggestion niyang ihatid ako pa uwi. Sige po, sasabay na po ako sa inyo. Okay, so paano? Mamaya na lang tayong magkita. See you later. Wika niya pagkatapos ay nagpaalam na siyang umalis para ipagpatuloy ang trabaho. Wow naman, naaamoy ko na ang romance. Nako, ang swerte mo Cherry, sabi pa ni Olivia. Nang tuluyang makaalis na ang aming boss, napangiti lamang ako sa kanya bilang tugon, Papa Dudut. Mabait na boss si Rico at sa lahat ng mga sales lady sa mall na pinagtatrabahuhan ko ay ako ang pinakapaborito niya dahil maganda naman ang working performance ko doon sa mall. Samantala, magkaibigan kaming dalawa. Papa Dudut sa labas ng trabaho. Sobrang close kami sa isa't isa to the extent na sa akin siya nagsasabi ng mga problema niya sa buhay. At kapag may problema naman ako ay si Rico ang madalas kong lapitan. Papa Dudut, si Rico ang nagpapasaya ng buhay ko. Dahil sa kanya ay nawawala ang mga bigat sa dibdib ko dulot ng mga kasawiang dumating sa buhay ko. Sa kabilang banday mukhang pinaglalaroan kami ni Cupido at pareho niyang napana ang magkabilang puso namin ni Rico. Mabilis sa mga sumunod na pangyayari dahil matapos niya akong ligawan noon ay agad ko na rin siyang sinagot dahil sobrang mahal na mahal ko na si Rico. Pero Papa Dudut, aaminin ko po sa inyo, hindi naging maganda ang timing ng pagpasok naming dalawa sa isang relasyon dahil noong time na yon ay meron ng ka-live-in si Rico sa katauhan ni Diana. So, anong masasabi mo sa dinner natin? Nagustuhan mo ba? Tanong sa akin ni Rico habang nasa loob ng isang sikat at mamahaling restaurant kung saan ay nagse-celebrate kami ng aming second monthsary. Alam mo na ang sagot. Siyempre nagustuhan ko. Lalo na't kasama kita, sabi ko naman sa kanya. Natuwa naman si Rico sa narinig mula sa akin. Salamat naman at nagustuhan mo. Happy second monthsary, batiin niya sa akin. Sa'yo rin, mahal ko. Siya nga pala, heto pala yung regalo ko sa'yo. Wika ko sabay abot sa kanya ng isang maliit na box na nakabalot sa isang pink at gold gift wrapper. Teka, ano naman to? Hulaan ko. Pabango ba to? Napangiti naman ako dahil tumama siya ng hula. Aba, nahulaan mo agad ah. Sayang. Wala na tuloy surprise factor. Okay lang yun. Kahit na nalaman ko kaagad, special pa rin naman yon. Aniya at tuwang-tuwa sa binigay kong regalo sa kanya. O ano, bakit hindi mo pa buksan? Sinunod naman niya ang sinabi ko at binuksan nga niya ang regalo ko. Wow! Oh, ang paborito kong pabango. Teka, mahal to ah. Manghang-mangha niyang wika sa akin. Pinag-ipunan ko yan, Rico. At saka alam ko magugustuhan mo kung pabango ang re-regalo ko sa iyo. Kolektor ka kasi ng mga pabango eh, ang sabi ko sa kanya. Alam mo, kahit na ano pang ibigay mo sa akin ma-appreciate ko. Salamat dito ha, Cherry. Nagustuhan ko talaga to. Natuwa naman ako sa naging response ni Rico sa regalo ko. Very worth it ang pag-iipon ko ng ilang linggo para lamang maibili siya ng mamahaling pabango na yon. Sa puntong yon ay siya naman ang may inabot na regalo sa akin. Cherry, yung regalo ko sa iyo, sana magustuhan mo.
Nakaramdam naman ako ng labis na excitement. Ano naman to? Tanong ko sa kanya. Alam ko rin na magugustuhan mo yan. Dali, buksan mo na. Sinunod ko naman ang kanyang sinabi at binuksan ang regalo niyang nakabalot ng official gift wrapper ng mall. Nagulat ako nang makita kong latest model yon ng iPhone na nagkakahalaga halos ng 80,000. Napansin ko kasi na may crack na yung screen ng phone mo, kaya naisip ko na yan na lang ang regalo sa'yo. Paliwanag niya sa akin. Ano? Nagustuhan mo? Tumango naman ako bilang sagot. Gustong gusto ko. Salamat dito ha. Napangiti at halos hindi maipinta naman ang kasiyahan sa mukha ni Rico na mga sandaling iyon. Cherry, sana'y palagi tayong ganito, palaging masaya. Ngunit sandali lang ang naging kasiyahan namin nang biglang tumunog ang messenger notification sa phone niya. Yun pala ay nagpadala sa kanya ng message si Diana. Tinatanong kung anong oras uuwi si Rico. Huminga naman ako ng malalim nang mapansin kong naging abala na siya sa kanyang cellphone. Rico, sa 2 buwan nating relasyon, hindi naman ba nakakahalata yung live-in partner mo? Walang pakialam si Diana sa akin. Besides, hindi naman kami kasal eh. Kaya kahit na madiskubre niya ang relasyong meron tayong dalawa, hindi rin makakapalag sa akin yon, paniniguro niya sa akin. Naging mabuti ba ang karelasyon si Diana sa'yo? Kung naging mabuti siya sa akin, baka hindi kita mapapansin, wika niya sa akin. Ewan ko ba, pero hindi ko siya makuhang mahalin. At hindi lang yon, naramdaman ko noon pa man na kaya lang niya ako pinatulan para sa pera, malungkot na pagtatapat niya sa akin. Kaya pala hindi mo siya makuhang mahalin. Pero Rico, paano naman ang mga anak mo kay Diana? Usisa ko pa sa kanya. Huwag kang mag-alala sa mga anak ko. Ako na bahala sa kanila. Basta Cherry, pinapangako ko sa iyo. Hindi ka nila magugulo. Paniniguro niya sa akin. Papadudot, isa sa mga hadlang sa relasyon namin ni Rico ay ang kinakasama niyang si Diana. Noong panahong nalaman ko yon ay nagdalawang isip talaga ako kung itutuloy ko pa ba ang pagmamahal kay Rico. Inaamin ko rin sa kanya na nakonsensya ako dahil ayaw kong manira ng pamilya. Bagamat hindi naman legal na mag-asawa sina Rico at Diana, still ay merong higit na magsasuffer sa pangangaliwa ni Rico at ito ay ang mga anak nila. Pero papadudot, kinampante ni Rico ang loob ko at patuloy niyang tinanggal ang mga pag-aalinlangan ko sa pagkakaroon namin ng relasyon. At yun nga papadudot, unti-unting nawala ang mga agam-agam ko. At tinuloy pa rin namin yon ni Rico kahit na alam naming bawal. Samantala, sinikap naming maging tago ang relasyon namin ni Rico. Kapag nasa mall ay boss ang pagturing ko sa kanya. Iwas na iwas kami sa feelings namin dahil natatakot kaming intrigahin. Pero kapag day off naman namin, ay saka naman namin ginagawa ang mga bagay na hindi namin magawa kapag nasa trabaho kami. Grabe, para kaming mga nakawalang hayop sa kulungan. Madalas kaming kumain sa labas, manood ng sine at mag-rent ng kwarto sa motel. Halos araw-araw na lang yata kaming naglalaro ng apoy. Kumbaga kapag lumalabas kaming magkasama, ay mag-asawa talaga ang turingan namin sa isa't isa. Ikaw talaga, hininto mo yung sasakyan para lang maglambingan tayo, sabi ko sa kanya habang nilalambing niya ako sa loob ng kanyang sasakyan. Hindi ko kasi mapigilan eh. Natatawa niyang sabi sa akin. Maya-maya'y muling tumunog na naman ang messenger notification ng kanyang phone at nagpa siya siyang tingnan. Nagbago ang kanyang mood nang binasa niya ang mensahe na ayon sa kanya ay galing kay Diana. Cherry, may sasabihin pala ako sa iyo. Maya-maya wika sa akin ni Rico. Nakipaghiwalay na ako kay Diana, pag-amin niya sa akin. Nagulat naman ako sa aking narinig. Yung mga anak mo, anong sabi nila? Concern kong tanong sa kanya. Nasa probinsya sila nung maghiwalay kami, wika niya. Ewan ko ba papadudot, pero nang sandaling yon ay hindi ko makuhang magsaya. Siguro dahil naisip ko na merong mga batang magsasuffer kinalaunan. Pero sa kabilang banda, mahal ko si Rico at hindi ko siya kayang i-give up. Since naghiwalay na kami ni Diana, bakit di na lang tayong magsama sa isang bahay?
mungkahi niya sa akin. Napatingin naman ako sa kanya at hindi makapaniwala. Talaga? Tatanggapin mo ba? Seryoso niyang tanong sa akin. Oo naman. Pumapayag ako. Tutal naman nagmamahala naman tayong dalawa. Bagamat nag-aalinlangan nung una, sumagot din ako ng naaayon sa aking totoong nararamdaman. Huwag kang mag-alala at hindi mo pagsisisihan ang desisyon mong sumama sa akin. Tatandaan mo, kahit na anong mangyari, ipaglalaban ko ang pagmamahala natin. Mahal na mahal kita. Sabi pa niya sa akin na siyang nagpagaan ng aking loob. Baka balikan tayo ni Diana. Hindi ba sabi mo palaban yon? Hindi yun papayag na matalo siya, pag-aalala ko. Huwag kang matakot kay Diana. Hindi niya tayo magagalaw. At saka kilala ko ang babaeng yon. Duwag yon, hindi yon lalaban. Paniniguro niya sa akin. Sana nga Rico, sana nga lang. At huwag tayong maging problema sa kanya. Nga pala, malapit na ang first anniversary natin. Mabilis naman siyang sumagot. Kaya nga, magsama na tayo bago pa sumapit ang ating first anniversary, aniya. Anyway, saan mo pala gustong mag-celebrate? Nakakasawa na yung mga bahay at mall lang ang pinupuntahan natin, wika ko sa kanya. So what if mag-out of town tayo? How about Baguio? Suggestion niya sa akin. Agad naman akong pumayag. Syempre naman. Oo, gusto ko. Sino ba namang makakatanggi sa Baguio? Hindi ba? Excited kong sagot sa kanya. Paghahandaan ko talaga yon para sa iyo. Gusto ko kasing bigyan ng kakaibang experience ang bawat mansari natin. Ang sabi pa ni Rico na handang gawin ang lahat mapasaya lamang ako. Thank you, mahal. Ang swerte ko talaga sa iyo. Sabi ko naman sa kanya. Wala akong regret sa desisyon kong mahalin siya, Papa Dudut, dahil sa loob ng halos isang taon ay paraiso ang ibinigay sa akin ni Rico. Papa Dudut. Nag-live-in kami ni Rico pagkatapos nilang maghiwalay ni Diana. Grabe, wala pong mapaglagyan ang kasiyahan namin ni Rico noon. Namuhay talaga kami na parang legal na mag-asawa. Noong mga panahong yon ay hindi na kami natakot na ipakita at ipaalam sa mga taong nakakakilala sa amin na may relasyon na nga kami ni Rico. Pero Papa Dudut, hindi rin naging madali sa amin ang sitwasyon dahil maraming tutol sa relasyon namin. Isa na roon syempre si Diana at mga kaanak niya. Dahil sa sobrang nasaktan noon si Diana ay binantaan kami ng mga kaanak na manggugulo sila sa buhay namin. Tutol din ang mga magulang ni Rico sa akin dahil para daw sa kanila ay hindi raw ako karapat-dapat para sa anak nila dahil sa madilim kong nakaraan. Pero Papa Dudut, nanatiling matatag kami ni Rico at hinarap namin ang lahat ng pagsubok na dumating sa relasyon namin at napagtagumpayan namin ni Rico ang lahat ng hamon sa amin dahil wagas ang aming pagmamahalan. Samantala, kahit na sandamakmak ang dumating na problema sa buhay namin ay naging matatag pa rin ang pagmamahalan namin ni Rico. Pero sadyang tutol talaga ang mundo sa relasyon naming dalawa. Kaya naman nagpatuloy pa rin ang pagdating ng mga problema na pilit na sumisira sa katatagan ng pagmamahalan namin ni Rico. At isa sa mga naninira ng relasyon namin ni Rico ay si Diana na noon ay ayaw tumanggap ng pagkatalo mula sa akin. Hanggang sa isang araw ay nagulat na lamang ako nang biglang lusubin kami ni Rico sa aming tinutuluyang apartment. Diana, anong ginagawa mo dito? Gulat kong tanong sa kanya. Kitang-kita ko naman ang galit sa ekspresyon ng mukha ng ex-live-in partner ni Rico. Nasa na si Rico? Tanong niya sa akin at tila nagdedemand na sagutin ko ng maayos. Ngunit sinagot ko lamang siya ng isa pang tanong. Ano bang kailangan mo sa kanya? Sa puntong yon ay sumabog na sa galit si Diana. Huwag kang makialam dito, Cherry. Kakausapin ko lang ang asawa ko. At dahil sa malakas ang boses ng babae at halos magskandalo na sa labas, kaya nagpa siya si Rico na lapitan ng dating karelasyon. Diana, anong ginagawa mo rito? Seryosong tanong ni Rico sa kanya. Bigla namang nawala ang mataray na aura ng babae at naiyak itong lumuhod sa harapan ng partner ko. Rico, pakiusap. Bumalik ka na sa bahay natin. Hihintayin ka ng mga anak natin.
Mahal na mahal kita. Pagmamakaawa pa niya. Ngunit hindi na kumbinsi noon ang partner ko. Patawarin mo ako pero hindi mo na ako mapababalik pa sa atin. Hindi na kita mahal, tahasang sinabi niya dito. Huwag ka namang ganyan sa akin. Ngunit nagmatigas lamang si Rico sa babae. Tama na Diana, ayaw ko na. Hindi ko na masikmura na makisama sa iyo. Bakit? Siya na bang pinalit mo sa akin? Ano bang meron sa Cherry na yan na wala sa akin? Halos hysterical niyang tanong kay Rico. Siya ang pinalit ko sa iyo kasi siya ang nagmamahal at nagpapasaya sa akin. Habang ikaw. Huminga muna ng malalim si Rico bago siya nagpatuloy. Habang ikaw, pera ko lang ang hinangad mo sa akin. Nagmamakaawa ka sa akin ngayon kasi wala ka nang ipang tutusto sa lahat ng mga kapritsyo mo, diretsahan niyang sabi. Rico naman, nakikiusap ako. Pero naputol ang sinasabi ni Diana nang bigla ulit magsalita si Rico. Tumigil ka na Diana, huwag ka na magkunwaring concern ka sa mga anak natin. Kaya gusto mo makipagbalikan sa akin? Pera lang naman ang minahal mo sa akin. Tahasang sabi niya sa dating live-in partner niya. Sa puntong yon ay nagbalik ang maalademonyong aura ni Diana. Rico, sa ayaw o sa gusto mo ay uuwi ka. Galit na wika nito sa aking partner. Dahil doon ay agad na akong sumingit sa usapan. Teka Diana, ang sabi ni Rico ayaw ka na niya. Ayaw niya sa'yo kaya pwede ba umalis ka na? Demand ko sa kanya. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakukuha ang asawa ko. Halika na Rico. Wika niya habang persahang hinihila niya ang aking partner. Wala Diana, bitawan mo ko. Palag ni Rico kay Diana. Lumayas ka na Diana. Huwag mo nang hintayin pa kaladkarin kita palabas. Sigaw ko naman sa babae. Ngunit hindi ako pinansin ni Diana at nagpatuloy ito sa pangahara sa amin. Rico, please. Tama na ang kalokohang ito. Sigaw niya kay Rico. Noong mga sandaling yon ay marami na sa kapitbahay namin ang nanonood na sa aming eksena dahil sa iskandalosang babae. Buo na ang desisyon ko, Diana. Hiwalay na tayo kaya ikaw. Huwag mo na akong guluhin pa. Wika ni Rico pagkatapos ay puwersahan siyang kumawala sa pagkakahawak ng dating asawa. Ang sama mo Rico? Sige, kakalimutan kong may nakaraan tayo. Magsama kayo ni Cherry pero sinusumpa ko. Pagbabayaran mo ito, babalikan kita. Bantaan niya kay Rico. Di balikan mo kami. Hindi kami natatakot, no. Matapang naman na balik ng partner ko sa babaeng yon, Papa Dudut. Isang eksenang yon ang nagpa-realize sa akin kung gaano ako kamahal ni Rico. Handa niya akong ipagtanggol sa lahat ng mga taong nagtatangkang manakit sa akin. Samantala, pagkatapos noon ay inakala kong tapos na ang komprontasyon. Pero nagkamali ako dahil isang gabi. Habang nasa aming sasakyan ay natanaw naming naghihintay si Diana sa gate ng aming bahay. Kaya agad akong bumaling kay Rico para alamin kung ano ang gagawin namin. Just leave it to me. Ako ang bahala kay Diana. Halika, lumabas na tayo ng sasakyan, sabi niya sa akin. Nang makababa naman kami ng sasakyan ay nakita naming nagmamadaling lumapit sa amin ang bruhang babae, Cherry Rico. Nanatili lamang kaming nakatitig sa bruha. Nasurpresa ba kayo? Akala nyo siguro tapos na ang lahat? Wika ni Diana out of desperation. Diana, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na tigilan mo na kami? Sigaw ni Rico sa kanya. Ngunit nagulat kami nang bumunot ng baril si Diana at tinutok yon sa amin. Saan ka nakakuha ng baril? Ibaba mo nga yan. May pagpanik sa boses ni Rico ng mga oras na yon. Ano Rico? Babalik ka ba sa akin o gusto mong magkamatayan na lang tayong tatlo? Banta nito sa amin. Ibaba mo yan. Huwag mong dungisan ang kamay mo ng dugo. Wika ko sa kanya. Pero sarado ang isip ng babae. Actually, kung susuriin para na siyang baliw. Mapag-uusapan naman natin to. Kinakabahang sabi ni Rico habang sinusubukang pakalmahin si Diana. Walang iya kayong dalawa. Ang kakapal na mga mukha ninyo, naibulalas ni Diana sa amin. Ano Rico?
Makikipagbalikan ka ba sa akin o hindi? Huling tanong niya sa lalaki. Madali naman akong kausap, Diana. Ayan o, babalik na ako sa iyo. Ibaba mo lang yang baril mo, ang wika ni Rico sa dating kalaibin. Pagkatapos ay tumingin siya ng makahulugan sa akin. Agad ko namang nasakyan ang gusto niyang ipahiwatig sa akin. Ikaw, Cherry, mga agaw ka. Sa susunod na agawin mo pa ang asawa ko ay magkakamatayan tayong dalawa. Akin lang si Rico, banta naman niya sa akin. At heto pa, Cherry, huwag kang mangaangkin ng bagay na alam mong hindi naman sayo. Kasi ang hindi mo alam ay baka mapaghiganti at handang pumatay ng tao ang may-aring aagawan mo, dagdag pa niya. Diana, ibaba mo na yang baril mo, please. Ang sabi ni Rico na dahan-dahan nang lumapit sa babae. Tutal naman at marunong akong maawa. Sige, hindi kita sasaktan, yang kabit mo. Pero bago yan ay babalaan muna kita, Cherry, ha? Subukan mo pang agawin sa akin ang asawa ko at tinitiyak ko sa iyo, paglalamayan ka na. Nagkakaintindihan ba tayo? Sigaw sa akin ni Diana. Samantala, hindi naman ako nagpakita ng takot o pagkataranta. Ayun na rin sa ipinahiwatig sa akin ni Rico, oo, doon na. Sige, susundin ko ang gusto mo. Hihiwalayan ko na ang asawa mo. Kunwari pa siya ko. Papadudot, pansamantala kaming naghiwalay ni Rico ng mga panahong yon. Nung una talaga ay nalungkot ako sa mga nangyari, pero kinalaunan ay na-realize ko rin kung bakit niya ginawa yon, upang protektahan ako laban kay Diana at sa mga anak at kapamilya nito na karamihan ay mga pulis. Samantala, pagkaraan ng ilang linggo ay tinawagan ako ni Rico. Doon ay pinaalam niya sa akin na nagpaplano siyang tumakas sa bahay nila ni Diana. Agad din niya akong binilinan na mag-impake ng mga gamit dahil tatakas kaming dalawa patungo sa lugar kung saan ay hindi kami matutunto ni Diana at iba pang mga taong humahadlang sa relasyon namin. Hanggang sa dumating din ang araw ng aming pagkatakas at matagumpay kaming nakatakas patungo ng Cebu. Papadudot. Doon ay namuhay kami ni Rico sa Cebu ng mapayapa. Sa lugar din na yon ay dumating ang isang napakagandang balita. Happy 2nd anniversary, Cherry. Bati sa akin ni Rico nang mag-celebrate kami ng 2nd monthsary. Biruin mo? 2 years na rin tayo? Natutuwa ko namang sabi sa kanya. Mamayang kaunti ay may inabot na siyang regalo sa akin. Maliit na box. Nang buksan ko yon ay tumambad sa akin ang isang diamond ring. Engagement ring nating dalawa. Wika sa akin ni Rico. Ibig sabihin ba niyan inaalok mo na ako magpakasal? Excited kong tanong sa kanya. Syempre naman, Cherry. Ikaw yung gusto kong pakasalan at hindi si Diana. Sagot pa niya sa akin. Halos maihi naman ako sa sobrang kilig sa eksena naming yon ni Rico. Grabe, sa totoo lang ay speechless ako. Hindi ako makapaniwala na pakakasalan mo ko. Alam mo ba? O ang ultimate dream ko, Rico. Excited na akong maikasal sa iyo. Pagkatapos noon ay sinuot na niya sa daliri ko ang diamond ring. Sobra naman akong namangha dahil first time kong makapagsuot ng singsing na may diamante. Rico, meron din akong regalo sa iyo. Ang sabi ko naman sa kanya sabay abot ng isang maliit na box. Nang buksan niya yon, ay nakita niya ang isang pregnancy strip kung saan ay nakita niya ang resulta noon, positive. Ibig sabihin ay buntis ka, natutuwa na wika ni Rico. Tumango naman ako bilang sagot. Yap, buntis ako. Magkakaanak na tayo. Ano? Natutuwa ka ba? Oo naman. Sino bang hindi matutuwa? Magkakaanak na tayo. Magandang blessing ito sa atin. Halos maiyak naman siya at agad niya akong hinagkan. Siya na yata siguro ang pinakamasayang lalaki sa mga oras na yon. Rico, paano pala si Diana? Hindi ba niya tayo matutuntun dito? Curious ko namang tanong sa kanya. Kampante namang sumagot si Rico. Hindi tayo matutuntun ni Diana rito. Hindi niya alam itong lugar natin at saka walang pera yon para ipahanap tayo. Kung sa bagay, may punto ka. Masyado lang akong nagiging paranoid na papailing kong wika. Basta Cherry, kahit na anong mangyari,
Hindi kita pababayaan. Tandaan mo rin na handa kitang ipaglaban at ipagtanggol sa mga magtatangkang mang-api sa iyo. Dadaan muna sila sa bangkay ko bago nila magawa na masaktan ka. Paniniguro niya sa akin. Rico, aasahan ko yan. Aasahan namin yan ng magiging anak natin. Oo, Cherry, mahal kita. Till death do us part. Sabi pa ni Rico sa akin pagkatapos ay muli niya akong hinagkan. Mahal din kita, Rico. Ikaw lang ang buhay ko. Bulong ko pa sa kanya bago naming pagsaluhan ang gabing yon. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Pinuputol ko na po ang pagkukwento dahil hindi nakaaya-aya ang mga sumunod na mga pangyayari. Masakit na sa akin na maalala pa ang mga yon. Siguro dahil na rin sa karma kaya puro kamalasan na ang dumating sa buhay namin ni Rico. Papadudot, namatay sa isang madugong komprontasyon si Rico bago pa man kami kasal. At ang salarin ay si Diana. Sa totoo lang ay nakatanim pa rin sa utak ko yung kaawa-awang itsura ni Rico habang nakahimlay noon sa morgue. Duguan at walang pag-asa pang mabuhay. At dahil sa hindi ko pa nakayanan ng pighati, ay nawala din sa akin ang anak ko. Sa madaling salita ay nakunan po ako. Papadudot, habang tinatype ko ang sulat kong ito, napapaiyak talaga ako sa sobrang sakit. Napapaisip ako kung ito ba ang kabayaran sa mga taong naagrabyado namin. Bakit nangyari sa akin ang mga yon? Sobrang sama ko bang tao kaya kinuha sa akin ng Diyos ang dalawang mahalagang tao sa buhay ko. Madalas ko tuloy isumbat ang Diyos kung bakit niya ako hinayaang malugmok sa ganong sitwasyon. Papadudot, 2 taon na rin ang lumipas simula nang mawala sa akin sina Rico at ang anak namin. Pero sariwa pa rin sa akin ang lahat. Sa pagkawala nila ay tinalikuran ko na ang mundo. Sinumpa ko ang Diyos at ang sarili ko na wala na ako ng pag-asa pang maging masaya. Papadudot, sa puntong ito ay gusto ko nang mamatay. Wala nang nagmamahal sa akin. Mag-isa na lamang ako sa mundo. Walang karamay, walang masasandalan. Kaya ako sumulat sa programa mo kasi hindi ko na talaga kaya. Bibigay na ako. At saka napakinggan ko rin dati na isang listener nyo dati ang nagpadala ng liham ng pamamaalam sa programa ninyo bago siya namatay. Kaya na-inspired ako sa ginawa niya. Bukod sa wala na rin akong mapagsabihan pa ng mga hinanakit ko sa buhay bukod sa programa ninyo. Kaya sumulat ako sa inyo at gusto ko nang matapos ang lahat. Hindi na ako umaasa pang may saysayang sulat kong ito. At sa Papa Dudut, sana po ay buhay pa ako kapag nabasa ninyo ang liham ko. O kung hindi man ay ipagdasal nyo na lamang po ako sa kabilang buhay. Lubos na nagdadalamhati, Cherry.